Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali muna kitang babatiin. Sana ay nasa maayos kang kalagayan ngayon habang pinakikinggan o binabasa mo ang kwentong ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikidama sa iisang kwento. Kaya halika na, simulan na natin ang isang masakit ngunit makabuluhang istoryang magpapaalala kung gaano kahalaga ang isang ina. Sa lumang bahagi ng bayan ng San Gregorio, may isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at lumang simento. Sa umaga, madalas marinig mula roon ang tunog ng takure, ang mahinang pag-ubo ng isang babae at ang kaluskos ng plastik na supot na pinupuno ng mga kakaning ibebenta sa palengke. Doon nakatira noon si Salome Vergara kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Leandro. Balo na si Salome ng maaga. Bata pa lamang si Leandro nang mawalan ito ng ama. Isang karpinterong masipag at mapagmahal ang kanyang asawa, ngulit kinuha ito ng isang aksidente sa konstruksyon. Mula noon, si Salome na lamang ang tumayong ina, ama at sandalan ng kanyang anak. Hindi madali ang naging buhay nila. Tuwing madaling araw, bumabangon si Salome upang magluto ng suman, bibingka at sapin-sapin na ilalako niya mamaya. Kapag ubos na ang paninda, tutuloy naman siya sa dalawang bahay para maglaba. Sa gabi kung may lakas pa, nag-aayos siya ng tinapay na ilalako kinabukasan. Kahit nanginginig na minsan ng kanyang mga daliri sa pagod, hindi siya tumitigil. "Anak, kumain ka na bago ka umalis," malumanay niyang sabi isang umaga habang inaabot ang baon ni Leandro na nakabalot lang sa lumang panyo. "Ma, ikaw, kumain ka na ba?" tanong ng binatilyong si Leandro, halatang may pag-aalala sa muka. Ngumiti si Salome kahit alam niyang kalahating tasa lang ng lugay ang laman ng tiyan niya. "Oo naman, busog pa ako sa tikim ko kanina." Alam ni Leandro na madalas magsinungaling ang ina kapag pagkain ng usapan. Ngulit wala pa siyang magawa noon kundi mangako sa sarili. "Balang araw ma, magiging doktor ako, hindi na kayo maghihirap." Ang simpleng pangakong iyon ang naging ilaw ni Salome sa bawat gabi ng pagod at pangamba. Isa sa mga pinakamalapit nilang kapitbahay noon ay si Aling Sabel, isang madaldal ngunit mabait na tindera ng gulay sa palengke. Siya ang madalas na magbantay sa bahay kapag may nilalakad si Salome. "Salome, ikaw na naman ang pinakaunang dumating sa palengke," biro ni Aling Sabel minsan habang inaayos ang mga talbos. "Kailangan, Sabel, malaki na naman ang bayarin sa school," sagot ni Salome habang maingat na inilalatag ang mga bilaw ng kakanin. "Talagang gagapangin mo ang lupa para sa anak mo, ano?" Napabuntong hininga si Salome pero may ngiti sa labi. "Kung para sa anak, kahit anong pagod kakayanin." Hindi lang si Aling Sabel ang sumaksi sa mga sakripisyo niya. Nariyan din si Mang Isko, ang tricycle driver na kadalasan ay nagpapaluwal muna ng pamasahe kapag gipit si Salome. "Naku, Mang Isko, nakakahiya na. Lagi na lang kitang naaabala." "Aba, wala yon. Minsan lang naman akong makakita ng inang katulad mo. Bihira ang ganyan." Nariyan din si Teacher Perlita, guro ni Leandro noong high school. Siya ang unang nakapansin sa talino ng bata at madalas magbigay ng libreng reviewer at lumang libro. "Salome," sabi ni Teacher Perlita isang hapon, huwag mong pababayaan ang batang iyan. May kakaibang talino si Leandro. Sayang kung hindi makakapag-aral ng mas mataas." "Teacher, gusto ko man pero alam niyo namang kapos kami." "Humanap ka ng paraan dahil minsan sa buong buhay may pagkakataong dumarating na hindi dapat pakawalan." At hindi nga pinakawalan ni Salome ang pagkakataong iyon. Nang makapasa si Leandro sa isang prestihiyosong universidad para sa pre-med, halos himatayin sa saya si Salome. Pero kasabay ng saya, ang matinding takot. Saan siya kukuha ng matrikula? Saan manggagaling ang pamasahe, allowance, uniforme at libro? Hindi niya ito pinakita sa anak. Sa halip, tahimik niyang biruksan isang gabi ang maliit na kahong-kahoy na matagal na niyang hindi ginagalaw. Nandoon ang huling alaala ng yumaon niyang asawa, isang manipis na gintong singsing at isang pares ng hikaw na minana pa niya sa kanyang ina.
Nanginginig ang mga kamay niyang pinagmasdan ng mga iyon. "Pasensya ka na, Arturo." Bulong niya sa larawan ng asawa. "Pero kailangan ito ng anak natin." Kinabukasan, isinangla niya ang alahas. Ilang buwan ang lumipas at mas lumaki pa ang pangangailangan. Dumating ang pagkakataong kailangang mamili si Salome kung magpapagamot ba siya sa madalas na paninikip ng dibdib o ibabayad ang pera sa miscellaneous fees ni Leandro. Pinili niya ang huli. "Ma, bakit ang putla mo?" Tanong ni Leandro nang minsang umiwi ito mula eskwela. "Napuyat lang ako," sagot niya habang nagpipilit na magsampay. "Magpahinga ka naman. Kapag doktor ka na," sagot ni Salome na may mahinang tawa. "Doon na ako magpapahinga ng mahaba." Lumipas ang mga taon at naging mas maigting ang laban. Nag-pre-med si Leandro nang may scholarship, pero hindi sapat iyon para tustusan ang lahat. Sa kolehiyo pa lamang, natuto na siyang magtipid at mag-aral ng sukdulan. Nakikita niya ang paghihirap ng ina, kaya lalo siyang nagsumikap. Pagdating sa medisina, lalo pang dumilim ang mga panahong kinailangan nilang suungin. Nagsimulang mangayat si Salome. Madalas siyang nahihilo. Minsan ay halos hindi na siya makatayo sa palengke, ngunit pinipilit pa rin niyang ngumiti sa mga suki. "Aling Salome, umupo ka nga muna," sabi ni Aling Sabel. "Parang hindi ka na yata okay." "Ayos lang ako, konting hilo lang." "Hindi yang konti, ilang araw ka ng ganyan." Ngunit hindi nagpatinging si Salome. Ang nasa isip niya, isang semestreng matrikula na naman, internship allowance, review center at boarding house ni Leandro. Sa bawat tagumpay ng anak, tila nababawasan ang lakas ng katawan niya, ngunit lumalakas naman ang tibay ng puso niya. Nang araw ng graduation ni Leandro sa medisina, halos hindi siya makahinga sa sobrang saya. Habang nakasuot ng toga ang anak at inaabot ang diploma, napaiyak si Salome sa pinakalikuran ng venue. Lumapit si Teacher Perlita na inimbitahan ni Leandro dahil gusto nitong makita ng dati niyang guro ang bunga ng kanilang pagtutulungan. "Salome," umiyak na sabi ni Teacher Perlita, "doktor na ang anak mo." Napatakip si Salome sa bibig habang tuloy-tuloy ang luha. "Nasagot na rin ang lahat ng pagod ko." Pagkatapos ng seremonya, hinakap siya ni Leandro ng mahigpit. "Ma," bulong nito, "ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito." Ngumiti si Salome at hinaplos ang pisngi ng anak. "Hindi anak, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko." Ngulit, tulad ng maraming pangarap na natutupad, may kasunod ding mga pagbabagong hindi inaasahan. Habang tumataas ang pangalan ni Dr. Leandro Vergara sa larangan ng medisina, unti-unti siyang napapasok sa mundo ng mga mayayaman, negosyante at mga pamilyang may impluwensya. Doon niya nakilala si Clarice Alvarado, isang elegante, matalino at magandang babae mula sa isang makapangyarihang angkan. Magaling magsalita si Clarice, marunong makisama sa mga kilalang tao, at may ambisyong bagay sa lalaking gustong marating ang tuktok ng tagumpay. Noong una, natuwa si Salome para sa anak. "Maganda ang nobya mo," sabi niya minsang ipinakilala ni Leandro si Clarice sa kanilang lumang bahay. Ngumiti si Clarice, ngulit mabilis din itong ikinubli ang pagsusuri sa paligid. Ang lumang bentilador, ang kupas na kurtina, ang basang semento sa gilid ng kusina. "Simple po pero maaliwalas ang bahay ninyo," sabi nito. Maganda ang mga salita, pero dama ni Salome ang lamig sa paraan ng pagkakasabi. Hindi siya nagsalita, matanda na siya para hindi makaramdam ng pagkukunwari. Lumipas ang mga taon at yumaman si Leandro. Nagkaroon siya ng mga investors, medical partners at kalaunan ay naitayo niya ang Vergara Medical Center, isang modernong ospital na naging usap-usapan sa buong lungsod. Lahat ay namangha sa kanyang narating. Maging si Mang Isko ay minsang nagmalaking kakilala niya ang batang dating sinasakyan niya ng libre. "Sinabi ko sa inyo, magiging malaking tao yang si Leandro," pagmamalaki ni Mang Isko sa terminal. Ngunit habang tumataas ang estado ni Leandro,
may kung anong unti-unting bumababa sa pagitan nila ng kanyang ina. Noong una, abala daw. Sunod, pagod. Pagkatapos, mga meetings, hanggang sa napansin ni Salome na bawat pagbisita ng anak ay umiikli ng umiikli. Ang dating mahahabang usapan ay napalitan ng mabilisang kamustahan. Ang dating mainit na yakap ay naging rahang tapit na lamang sa balikat. At sa bawat pagitan ng katahimikan, nandoon si Clarice. Leandro, sabi nito minsan habang nasa sasakyan sila, kailangan mo ring isipin ang image mo. Hindi pwedeng lahat ng tao sa paligid mo ay parang hindi bagay sa mundong ginagalawan mo ngayon. Napatingin si Leandro sa bintana. Nanay ko yon. Hindi ko sinabing itakwil mo siya. Ang sinasabi ko lang, ayusin mo. Ilagay mo siya sa komportableng lugar. May tagapag-alaga, may maayos na bahay, pero hindi yung basta-basta siyang sumasama sa mga social event natin. Hindi lahat nakakaintindi. Hindi sumagot si Leandro. At ang pananahimik niyang iyon ang dahan-dahang sumugat kay Salome ng higit pa kaysa tahasang pagtanggi. Isang araw, matapos ang isang handaan sa bahay ni Leandro at Clarice, narinig ni Salome ang mahinang usapan mula sa kusina. Hindi niya sana gustong makinig, ngunit narinig niya ang pangalan niya. Clarice, hindi mo naman kailangang pagsabihan ng staff na ilayo si Mama sa mga bisita. Hindi ko siya inilayo, inaayos ko lang ang sitwasyon. Aminin mo, Leandro, nahihiya ka rin kapag nagtatanong ang mga bisita kung bakit parang katulong ang itsura ng nanay mo. Parang may malamig na kutsilyong tumarak sa dibdib ni Salome. Mas masakit pa roon, wala siyang narinig na agarang pagtutol mula sa anak. Kinagabihan, tahimik siyang nag-impake ng ilang damit, lumang litrato at isang rosaryo. Kinaumagahan, umalis siya ng walang drama, walang sigawan, walang sumbatan. Iniwan lamang niya ang isang maikling sulat. Anak, huwag mo akong alalahanin. Ayokong maging pabigat sa buhay na pinaghirapan mong buuin. Masaya ako sa tagumpay mo. Sana lang, sa dami ng taong gagamutin mo, huwag mong kalimutang may pusong unang nasaktan para marating mo ang pangarap mo. Mula noon, tumira si Salome sa isang maliit na inuupahang silid sa lumang bahagi ng lungsod. At doon nagsimula ang tahimik ngunit mas masakit na yugto ng buhay niya. Ang yugto kung saan ang isang inang buong buhay na nagsakripisyo ay unti-unting natutong mabuhay ng mag-isa. Habang pinipilit pa ring mahalin ng buo ang anak na dahan-dahang lumalayo sa anya. Bago tayo magumpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto muna kitang anyayahang makisama sa ating kwentuhan. Kung naririnig o nababasa mo ito ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Nakakatuwang isipin na habang umiikot ang mundo, may iba't ibang taong sabay-sabay na dumadama sa mga kwentong tulad nito. At sa bahaging ito, mas lalo nating mararamdaman kung gaano kasakit ang mawalan ng boses sa gitna ng mundo na dati mong tinulungang buuin. Nang umalis si Salome sa bahay ng anak, wala siyang dalang galit. Ang dala niya ay ilang damit, lumang litrato, isang rosaryo, at isang tahimik na dignidad na ayaw niyang ipagpalit sa luho. Sa unang mga buwan ng kanyang pamumuhay sa maliit na inuupahang silid sa lumang bahagi ng lungsod, halos walang nakakaalam kung sino talaga siya. Para sa mga bagong taong nakapaligid sa kanya, isa lamang siyang tahimik na matandang babaeng magalang magsalita, laging marunong magpasalamat at ayaw maging pabigat. Ang kwartong inuupahan niya ay sa ikalawang palapag ng isang luma at makipot na apartment na pag-aari ni Aling Berta, isang istrikta ngunit maawain na landlady. Sa ibaba ay may maliit na karinderya ni Nena at sa tabi naman isang pwesto na nag-aayos ng sirang bentilador at plancha na pinapatakbo ni Pabling. Sa unang tingin, simple lamang ang lugar. Ngulit sa simpleng lugar na iyon, unti-unting nagkaroon si Salome ng panibagong mundo. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Hindi na siya kasing lakas tulad noon pero pinipilit pa rin niyang kumilos.
Paminsan-minsan ay tumutulong siya kay Nena sa pagtatalop ng gulay kapalit ng libreng sabaw at kaunting ulam. Kapag may labada si Mila, tinutulungan din itong magsampay basta kaya pa ng kanyang katawan. Minsan naman ay binabantayan niya si Tonton, ang 8 taong gulang na anak ni Mila habang nasa trabaho ang ina. "Lola Salome, marunong ka bang mag-drawing?" Talong minsan si Tonton habang nakaupo sa sahig at hawak ang pudpud na krayola. "Kaunti lang," nakangiti si Salome. "Pero mas marunong akong gumawa ng bulaklak na papel noon. Turuan mo nga ako." At tulad ng dati niyang ginagawa kay Leandro noong bata pa ito, maingat niyang tinuruan si Tonton kung paano tiklupin ang lumang dyaryo para maging simpleng bulaklak. Sa mga ganoong sandali, may kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa iniinda niyang sakit, kundi dahil sa alaala ng anak na minsan ding ganitong ganyang tumitig sa kanya, puno ng pag-asa at lambing. Madalas ding dumalaw si Joel, isang payat ngunit masipag na working student na nagde-deliver ng gamot para sa butika sa kabilang kanto. Mabait si Joel at magalang, kaya agad niya rin napalapit ang loob kay Salome. "Lola Salome, may gamot ka na ba para sa ubo mo?" Tanong nito isang hapon nang makita siyang napaupo sa hagdanan. Ngumiti si Salome. "Meron pa iho, huwag kang mag-alala." Pero ang totoo, matagal na niyang tinitipid ang mga iniinom na gamot. Hindi siya bumibili ng regular. Kung may matira sa dating reseta, iyon ang iniinom niya. Kung wala, tinitiis niya ang paninikip ng dibdib, ang pamamanhid ng mga binti at ang paminsang pagdidilim ng paningin. Minsan ay kinulit siya ni Mila. "Aling Salome, hindi na tama yan. Ilang beses ka nang hinihingal. Patingin ka na kaya sa doktor." Napatingin lamang siya sa bintana ng kanyang silid kung saan tanaw ang bahagi ng malayong city skyline. Sa pinakamataas noon, kita minsan ang ilaw ng malaking gusali ng Vergara Medical Center kapag maganda ang panahon. "Sa susunod na lang," marahan niyang sagot. "Kapag lumuwag-luwag." "Palagi mo na lang sinasabing sa susunod," sagot ni Mila, halatang nag-aalala. "Hindi biro ang edad mo. May mga taong mas dapat unahin kaysa sa akin," wika ni Salome, sabay pilit ng ngiti. Hindi na kumibo si Mila, ngulit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa kabilang banda ng lungsod, lalong lumaki ang pangalan ni Dr. Leandro Vergara. Madalas siyang nasa telebisyon, pahayagan at mga medical forum. Pinupuri ang kanyang husay, ang makabagong pasilidad ng kanyang ospital at ang vision niya sa makataong pangangalaga. Ngulit sa likod ng mga papuring iyon, lumalalim din ang agwat niya sa tunay na pinagmumulan ng kanyang pangarap. May mga gabing sinusubukan niyang tawagan ng numero ng kanyang ina, pero kadalasan ay nauudlod lamang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin niya lubos matanggap na siya, ang batang dating nangakong iaahon ng ina sa hirap, ay siya rin dahilan kung bakit ito tuluyang lumayo. "Hindi ka pa rin ba makapagdesisyon?" Minsang tanong ni Clarice habang magkatagi silang naghahapunan. "Tungkol saan?" "Sa nanay mo. Kung gusto mong kunin siya, kuhanin mo. Kung gusto mong suportahan siya mula sa malayo, gawin mo. Pero yung galitong laging may bumabagbag sa'yo, hindi ka makakapag-focus." Tinikman ni Leandro ang sopas, ngunit ibinabari ng kutsara. Imira pa si Clarice. "Ikaw lamang nagpapakomplikado. Binibigyan mo ng emosyon ng mga bagay na dapat praktikal." Hindi sumagot si Leandro. Napatingin siya sa salaming dingding ng dining area, ngulit ang nakikita niya roon ay hindi ang refleksyon ng marangyang buhay niya. Ang nakikita niya ay isang maliit na kusina noong bata pa siya, isang inang pawis na pawis, ngulit nakangiti habang ipinagpipilitang kumain muna siya bago ito. Samantala, sa apartment ni Aling Berta, lalo namang humihina si Salome. Mas madalas ang kanyang pag-uupo sa gilid ng kama. Kapag naglilinis siya ng mesa sa karinderya ni Nena, napapahawak siya sa dibdib. Kapag umaakyat sa hagdanan, kailangan na niyang huminto sa gitna para huminga. Isang hapon, nadatnan si Joel na nakaupo sa bangkito sa labas ng apartment, namumutla at nakatungo. "Lola Salome," agad itong lumapit. "Okay ka lang?" Tumanggo si Salome, pero halatang pilit lamang. "Nahilo lang ako ng konti." "Hindi ka na pwedeng ganyan palagi. Sasamahan kita bukas sa center." Umiling siya. "Marami kang trabaho, huwag na." "Di bali na yon. Saka mas mahal ang magiging gamot mo kapag lumala pa yan."
Napang-smile si Salome sa kabataang kaharap niya. Napakabuti mong bata, Joel. Natutunan ko lang sa mga taong mabuti rin sa akin. Sagot nito, nasapo ni Salome ang dibdib niya, saglit siyang napapikit. Lumipas pa ang ilang araw, dumating ang isang linggong halos hindi tumigil ang ulan sa San Gregorio. Malamig ang hangin, basa ang mga kalsada, at halos doble ang hirap ng mga ordinaryong mamamayan sa paghanap buhay. Sa ganoong panahon, mas sumasakit ang katawan ni Salome. Ngunit dahil ayaw niyang mawalan ng silbi, pinilit pa rin niyang pumunta sa palengke para bumili ng kaunting gulay at bigas na paghahatian nila ni Mila at Tonton. Aling Salome, ako na po ang bibili, sabi ni Mila isang umaga habang nagbibihis para sa trabaho. Huwag na Mila, may gusto rin akong daanan. Ano naman? Bibili ako ng papel at lapis para kay Tonton. Malapit na birthday niya, hindi ba? Napailing si Mila, halos maiyak sa lambing ng matanda. Ikaw talaga. Pati sa kapos, iniisip mo pa rin ang iba. Ngumiti lamang si Salome at kinuha ang payong na may butas sa gilid. Naging mahaba ang araw na iyon. Basa ang kalsada at madulas ang daan. Pag-uwi niya, halatang pagod na pagod siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang supot ng mga pinamili. Ngunit hindi pa rin niya ipinahalata ang bigat ng pakiramdam. Kinagabihan, habang kumakain sina Mila, Tonton, Joel at Salome ng mainit na lugaw mula sa karenderya ni Nena, napansin ni Joel na halos hindi na kumakain ng matanda. Lola, bakit hindi ka sumusubo? Busog pa ako, sagot nito. Hindi ka busog, namumutla ka na naman, sabi ni Mila. Bumuntong hininga si Salome. Siguro napagod lang ako sa paglabas. Tumingin si Tonton sa kanya. Lola, masakit ba? Saglit na natahimik si Salome. Ayaw niyang takutin ang bata, kaya hinaplos niya ang ulo nito at sinabing, konti lang apo, mawawala rin. Ngunit hindi nawala. Pagkalipas ng halos 2 oras, habang nakahiga si Salome sa kanyang kama, biglang sumikip ng husto ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila umiikot ang kisame sa kanyang paningin. Pinilit niyang tumayo upang tawagin si Mila, ngulit pagkakapit pa lamang sa pintuan ay napaluhod na siya sa sakit. Mahinang katok ang narinig ni Mila mula sa kabilang kwarto. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Salome na halos hindi makahinga. Diyos ko, Joel! Joel! Sigaw ni Mila. Mabilis na umakyat si Joel mula sa ibaba kasama si Nena at si Pabling na nooy nagsasara na ng pwesto. Namutla silang lahat nang makita ang kalagayan ni Salome. Lola Salome, makinig ka sa akin. Nanginginig na sabi ni Joel. Dadalhin ka namin sa ospital. Umiling si Salome sa kabila ng hirap sa paghinga. Huwag! Mahal! Wala nang mahal-mahal ngayon, singit ni Nena. Buhay mo ang usapan. Tumakbo si Pabling palabas upang hanapin si Mang Isko na madalas pa ring bumiyahe ng tricycle kahit gabi na kapag may kailangan ng mga taga roon. Mabuti na lamang ay nasa kanto pa ito. Anong nangyari? Tanong ni Mang Isko habang humihingal sa pag-akyat. Si Aling Salome, hirap huminga. Buhatin na natin. Sa tulong ni na Joel at Mang Isko, maingat nilang inalalayan si Salome pababa ng hagdan. Umuulan pa ring mahina noon. Basang-basa ang paligid at bawat hakbang ay tila nakikipag-agawan sa oras. Napapikit si Salome sa sakit habang naririnig ang nagkakagulong boses ng mga taong tumutulong sa kanya. Dahan-dahan! Sigaw ni Aling Berta mula sa pintuan. Huwag niyong hahayaang madulas. Joel, hawakan mo yung ulo niya, sabi ni Mang Isko. Lola, nandito lang kami. Paulit-ulit na sinabi ni Mila habang pinupunasan ng tuwalya ang mukha ni Salome. Nang maisakay siya sa tricycle, agad silang umarangkada. Kasabay nilang tumakbo sa ulan ang kaba, takot at kawalan ng katiyakan. Habang umaandar ang tricycle sa basang karsada, nanginginig si Joel habang nakahawak ang malamig na kamay ni Salome. Lola, huwag kang bibitaw ha, malapit na tayo. Bahagyang dumilat si Salome. Sa pagitan ng paghinga, tila may gusto siyang sabihin, ngulit taning mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Mang Isko, saan tayo? Nakawaya ng iyak ni Mila. Sa pinakamalapit na malaking ospital. Doon may kumpleto. Pero wala nang pero. Kailangan man ng agarang gamutan.
Sa gitna ng ulanan at nagmamadaling biyahe, walang nakapansin na ang ospital na tinutukoy ni Mang Isko ang pinakamalapit, pinakamalaki at pinakakumpleto sa lugar na iyon ay ang Vergara Medical Center. Ang mismong ospital na itinayo ng anak ni Salome. Ang mismong gusaling pinangarap niya noon habang pinapasa ng pagod, gutom at pangungulila. At sa gabing iyon, hindi niya alam na sa pintuan ng sariling ipinundar na tagumpay ng kanyang anak, magsisimula ang pinakamalupit na pagsubok ng kanyang buhay. Isang pagsubok na hindi na lamang tungkol sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng pagkataong hindi kinilala, ng dangal na yuyurakan, at ng pusong muling dudurugin sa lugar na dapat sana'y kanlungan ng awa. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto muna kitang anyayahang samahan akong damhin palalo ang bigat ng kwentong ito. Habang pinapanood o binabasa mo ang bahaging ito, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, mas tumatama ang mga kwentong tungkol sa mga pusong nasugatan at mga katotohanang huli nang natutuklasan. Kaya halika, ituloy natin ang mas masakit na yugto ng buhay ni Salome. Huminto ang tricycle ni Mang Isko sa ilalim ng maliwanag na canopy ng Vergara Medical Center. Kahit gabi at umuulan, maliwanag na maliwanag ang buong paligid. Kumikinang ang mga salamin sa harap ng malaking gusali at sa bungad pa lamang ay makikita na ang magagarang karatulang nagsasabing world-class care, compassion, and excellence. Para kina Mila, Joel, Nena at Mang Isko, iyon ang mukhang pag-asa. Para kay Salome, sa kabila ng kanyang panghihina, para iyong isang lumang alaala na may halong sakit na hindi maipaliwanag. Pagkabukas ng pinto ng tricycle, agad tumakbo si Joel papasok. "Tulong! Emergency po! Hirap na pong huminga ang lola namin!" Sigaw niya sa reception area. Mabilis namang lumapit ang isang gwardyang si Bong Medina, ngunit ang unang tingin nito ay hindi sa kalagayan ni Salome, kundi sa basang tsinelas ni Mang Isko at sa damit ni Mila na halatang luma at napaglumaan ng ulan. "Doon sa triage," sabi nito, sabay turo. "Ipasok niyo muna." Sa tulong ng isang utility aid, na ipasok si Salome sa loob sakay ng wheelchair. Ngunit sa halip na agad itong lapitan ng doktor, pinatigil sila sa triage station. Doon naroon si Nurse Cielo, bata, maayos ang ayos at halatang sanay mag-utos. Sa tabi niya ay may computer, forms at isang malamig na ekspresyon na para bang karaniwan na lamang sa kanya ang ganitong mga esena. "Ano pong pangalan ng pasyente?" tanong ni Nurse Cielo nang hindi pa man tumitingin ng maayos kay Salome. "Salome po, Salome Vergara," sagot ni Mila, halos hinihinal. Ilang segundo siyang nag-type. "May ID po ba? HMO? PhilHealth? Kamag-anak?" "Wala pong dalang ID," singit ni Joel. "Biglaan po kasi. Hirap na po siyang huminga. Pakiusap, tulungan niyo muna." Hindi pa rin nag-iba ang tono ni Nurse Cielo. "Sir, kailangan ko pong kumpletuhin ang initial assessment. Ilang taon na po ang pasyente?" 70 yata. Yata. Napataas ang kilay ni Nurse Cielo. "Kayo po ba ang immediate family?" "Hindi po. Pero kami po ang kasama niya. Magkakapitbahay po kami." Tumingin si Nurse Cielo kay Salome na nooy nanlalata, nangingitim ang labi at halos hindi makapagsalita. Sa isang iglap, tila dapat ay nararamdaman na nitong malubha ang sitwasyon. Ngunit sa halip na tumawag agad ng doktor, tinanong pa nito ang susunod. "May initial deposit po ba kayo?" Parang tumigil ang paligid. "Ha?" tanong ni Joel, hindi makapaniwala. "Initial deposit for admission or emergency workup, kahit partial lang muna." "Nurse, hindi po ba pwedeng mauna ang gamutan?" sabi ni Mila, halos paiyak na. "Mamaya na po ang pera. Mamamatay na po yata siya."
Ma'am, protocol po natin yon, sabi ni Nurse Cielo sa tonong hindi galit ngunit walang bahid ng awa. Kung indigent case po ito, kailangan pong matag ng maayos. Hindi po pwedeng sabak agad kung walang details. Napaubo si Salome. Napahawak siya sa dibdib at bahagyang napangiwi. Lumapit si Joel at sumubsob sa harap niya. Lola, konti na lang. Nandito na tayo. Mahina ang boses ni Salome nang bumulong siya. Ang lamig. Bigyan niyo po muna siya ng oxygen, sigaw ni Nena. Nakakarating lang mula sa pinto matapos magbayad sa tricycle parking. Nakikita niyo naman pong hindi na makahinga. Doon lamang tumawag si Nurse Cielo ng isang orderly para dalhan ng portable oxygen ng pasyente. Ngulit kahit nalagyan si Salome, hindi pa rin agad dumating ang doktor. Ilang minuto ang lumipas. Bawat segundo ay tila pandurog sa mga kasama niyang walang magawa kundi maghintay at makiusap. Mula sa kabilang bahagi ng emergency room, may dumating na lalaking nakapolo at mamahaling relo. May kasamang isang babae na maayos ang bihis. Bahagya lamang itong nahilo, ngunit agad silang sinalubong ng dalawang staff. "Sir, dito po tayo. Kuha lang po muna kami ng BP." Nanlaki ang mga mata ni Mila. "Kami po, kanina pa rito." Hindi siya pinansin. "Bakit ganun?" Digil na bulong ni Mang Isko. "Mas malala itong dala natin ah." "Shh!" sabi ni Joel, pero nanginginig na rin ito ng inis. Makalipas pang ilang minuto, dumating si Dr. Ivan Di Malanta, ang resident doctor ng gabing iyon. Bata pa ito, kumpiyansang-kumpiyansa ang kilos at halatang sanay sa mabilisang pasya. Ngulit nang ilapit sa kanya ni Nurse Cielo ang chart ni Salome, tila wala rin itong urgency. Senior female, possible cardiac event, no ID, no companion relative, no deposit yet, maikling sabi ni Nurse Cielo. Napasulyap si Dr. Ivan kay Salome. "Na-triage na." "Yes, Doc. Oxygen started. BPN stable." Tumingin ang doktor kina Mila. "Kayo ba ang kamag-anak?" "Hindi po, pero kami po ang nagdala sa kanya. Pakiusap, Doc. Gawin niyo po ang kailangan." Napabuntong hininga si Dr. Ivan. "Hindi naman sa ayaw naming tumulong, pero kailangan din nating malinaw kung sino ang mag-aasikaso sa billing. Ilang beses na kaming napasubo sa charity cases na walang nagbabayad." Parang sinampal si Joel sa narinig. "Doc, buhay ng tao ang kaharap nyo. Hindi po ba dapat yun ang unahin?" Seryosong tumingin si Dr. Ivan sa binata. "Huwag mo akong turuan sa trabaho ko, iho. Alam namin ang ginagawa namin." Ngulit alam ng lahat sa paligid na hindi iyon totoo. Dahil kung alam nila ang ginagawa nila, bakit hindi pa rin isinasagawa ang mga test? Bakit wala pang ECG? Bakit wala pang mas seryosong pagresponde? Bakit tila mas malaking problema sa kanila ang pera kaysa ang naghihingalong matanda? Sa kabilang counter naman, nakaupo si Maureen C., ang billing officer. Tinawag siya ni Mila. "Ma'am, paki-fill out ito. Kailangan namin ng guarantor." Hindi po ako marunong masyado sa English," nahihiyang sagot ni Mila. Di hanapan ganyo po ng marunong. Hindi namin mapoprocess kung wala ito." "Pwede bang mamaya na lang po? Nakikita nyo namang..." "Ma'am," malamig na putol ni Maureen, "kung wala po kayong pambayad at kumpletong details, pwede naman po kayong lumipat sa City Hospital." Halos mapasigaw si Nena. "Ibibiyahe pa namin sa Samulan? Ganyan ba kayo rito?" Napatingin ang ilang tao sa emergency room, mulit halip na mahimasmasan, tila lalo pang nanigas ang staff. Sa gitna ng kaguluhan, pilit itinataas ni Salome ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa puting ilaw ng kisame. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang malaking nakasulat sa pader, Vergara Medical Center. Saglit siyang natigilan. Hindi agad iyon pumasok sa isip niya dahil sa sobrang sakit at hirap sa paghinga. Ngunit unti-hunting lumitaw sa alaala niya ang unang araw na ibinalita ni Leandro na magtatayo ito ng sariling ospital. "Ma," sabi nito noon, bata pa ang muka at nagninigning ang mga mata. "Gusto kong magkaroon ng ospital na hindi nanlalamang. Yung kahit mahirap, may dignidad pa rin." Napapikit si Salome. Sa harap ng pangakong iyon, narito siya ngayon. Hingal, halos wala ng lakas at pinapahintay. Mahinang gumalaw ang kanyang labi. Leandro? Ano po yun, Lola?" Agad na yuko ni Joel. Hindi makabuo ng malinaw na salita si Salome. Huminga siya ng malalim, saka bumulong ng,
Vergara. Narinig iyon ni Nurse Yelo at napalingon. Ano pong sabi niya? Apelido po niya Vergara, sabi ni Joel. Salome Vergara nga po. Sandaling natigilan si Nurse Yelo, ngunit agad din niyang ibinalik ang paningin sa monitor. Marahil ay naisip niyang karaniwan lamang ang apelyidong iyon. Marahil ay ayaw na niyang mang-abala, o baka naman sadyang hindi pumasok sa isip niya na ang naghihingalong matandang nasa harapan niya ay may pugnayan sa mismong pangalang nakatatak sa buong gusali. Sa kabila ng lahat, naglakas loob si Joel na lumapit muli kay Dr. Ivan. "Doc, please, kahit tawagin niyo na lang po ang mas senior, o baka po pwedeng i-contact ang may-ari. Baka may pwedeng tumulong." Napatawa ng bahagya si Dr. Ivan, hindi dahil nakakatawa ang sitwasyon, kundi dahil parang nainsulto siya. "Hindi natin iniistorbo ang medical director para sa bawat pasyenteng dumarating dito, lalo na kung hindi pa kumpleto ang assessment. Pero Doc, enough." Doon naramdaman ni Mila ang tunay na kawalan ng halaga. Hindi sila pinakikinggan dahil mahirap sila. Hindi sila tinitignan bilang mga taong nagmamalasakit sa isang naghihinganong matanda. Sa mata ng sistemang iyon, isa lamang silang abala. Lumipas pa ang mga minuto. Sa oras na iyon, bawat paghinga ni Salome ay parang pakikipaglaban. Nakatitig lamang si Mang Isko sa kisame, paulit-ulit na nagro-rosaryo sa isip. Si Nena na may hindi na napigilang lumuha. "Hindi ko akalain," sabi niya sa pagitan ng hikbi, "na sa pinakamagandang ospitali pa, ganito kabigat ang trato." Biglang dumating ang isang matigas na lalaking nakabarong sa pintuan ng ER, may hawak na folder at payong na tinutuluan pa ng ulan. Si Attorney Romer Acosta iyon, ang matagal ng legal advisor ng pamilya Vergara, na galing sa isang late-night document signing sa administrative office ng ospital. Wala siyang balak dumaan sa ER, ngunit may kung anong nagtulak sa kanyang lumingon nang marinig ang bahagyang kaguluhan sa triage area. Una niyang nakita ang grupo ng mga basang-basang taong nag-aalala. Sumunod niyang nakita ang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair, nakahawak sa dibdib at halos hindi na nakakadilat. Napatigil siya. Parang humablot sa kanyang hininga. Ilang hakbang ang ginawa niya palapit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang mukhang yun. Kahit tumanda, kahit pumayat, kahit nanlalata sa sakit, hinding-hindi niya yun mapagkakamali. "Diyos ko," bulong niya. Napalingon si Nurse Yelo. "Sir, may kailangan po kayo?" Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lamang siya kay Salome na halos wala ng malay. Bakit siya nandito?" Nanginginig ng tanong. Nagkatinginan ng staff. "Emergency case po, sir," sagot ni Dr. Ivan. "Wala pang kumpletong papeles." Napabaling si Attorney Romer sa kanya na parang hindi makapaniwala sa narinig. "Hindi niyo ba siya kilala?" Tahimik ang paligid. "Sir?" ulit ni Maureen, bahagyang nag-aalangan. Namutla si Attorney Romer. Halos pumutok ang boses niya nang sinabi ang mga salitang nagpabago ng lahat. "Si Doña Salome Vergara siya," madiin niyang sinabi. "Siya ang ina ni Dr. Leandro Vergara. Siya ang nanay ng may-ari ng ospital na ito." Parang bumagsak ang buong emergency room sa katahimikan. Nabitawan ni Nurse Yelo ang hawak na ballpen. Napaatras si Maureen. Si Dr. Ivan na kanina'y matigas ang mukha ay tila naubusan ng kulay. Habang si Mila, Joel, Nena at Mang Isko ay sabay-sabay na patingin kay Salome at saka sa malaking karatalang nakapaskil sa dingding, na parang noon lamang nilang lubusang naunawaan kung gaano kalupit ang kabulantunaan ng gabing iyon. At sa mismong sandaling iyon, habang ang pagkatao ni Salome ay sa wakas nakilala ng mga taong kanina lamang ay handa ng itulak palayo, inilabas ni Attorney Romer ang kanyang cellphone, nanginginig ang kamay at agad na tinawagan ang isang numero na alam niyang hindi pwedeng hindi sumagot. Sa kabilang linya, nasa isang prestigyosong medical conference si Dr. Leandro Vergara.
Katabi si Clarice, walang kaalam-alam na ang gabing akala niyang ordinaryo lamang ay magiging simula ng pagguho ng lahat ng itinayo niyang pangalan, imahe at katahimikan. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, gusto ko munang ianyayahan kang makidamay muli sa mas mabigat na yugto ng kwentong ito. Habang pinakikinggan o binabasa mo ito, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan ang pinakamalalalim na sugat ay hindi galing sa mga kaaway, kundi sa mga taong minsan nating itinuring na pinakamatibay nating sandalan. Kaya halika, samahan mo kong tunghayan ang gabing magpapayanig sa buong Vergara Medical Center. Pagkababa ni Attorney Romer ng telepono, ramdam na ramdam sa emergency room ang kakaibang bigat ng katahimikan. Kanina lamang ay parang ordinaryong charity case lang si Salome sa paningin ng mga staff. Ngunit ngayong alam nilang siya ang may-ari ng ospital, biglang nagbago ang kanilang mga mukha, galaw at tono ng boses. Kung kanina'y tila naiinip pa silang asikasuhin ito, ngayon ay nagkukumahog silang magmukhang mahusay at maayos. "Call the ICU team, ngayon na!" Sigaw ni Dr. Ivan pero halatang may panginginig ang boses. Maghanda ng ECG, cardiac enzymes at dalhin na sa critical bay. Sunod na utos ni Nurse Cielo sa mga orderly. Ngunit kahit anong pagmamabilis ang gawin nila, hindi na mabubura ang katotohanang ilang mahalagang minuto ang nasayang habang nakikipagbuno si Salome sa bawat hininga. Nakatayo sa isang sulok si Mila, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng lugar, maliwanag, malamig at punong-puno ng taong magagaling manamit ngunit tila kulang sa malasakit. Sa tabi niya, si Joel ay tahimik ngunit namumula sa galit. Si Nena na may paulit-ulit ang pagpuna sa luha habang si Mang Isko ay mariing nakakuyom ang mga kamao. "Ngayon lang sila nagkukumahog," bulong ni Nena na may halong hinanakit. "Kanina halos pabayaan na sila." "Narinig mo yung doktor?" sagot ni Joel. "Para bang abala tayo sa kanila. Tapos ngayong nalaman nilang mayaman pala ang apelyidong dala niya, nag-iba agad." Hindi sumagot si Mila. Taning tingin lang siya ng tingin kay Salome na ngayoy inilipat na sa mas maayos na stretcher, kinabitan ng mas maraming linya at linagyan ng masusing monitoring. Sa kanyang puso, hindi mawala ang isang tanong. Ilang mahihirap na tao na kaya ang tinrato ng ganito sa ospital na ito nang hindi nagkakaroon ng Attorney Romer na magbubunyag ng pagkatao nila? Lumipas ang ilang minuto pa bago dumating si Leandro. Mula sa medical conference hall sa kabilang dulo ng lungsod, halos hindi niya namamalayan ang takbo ng sasakyan. Nakaupo siya sa likod habang paulit-ulit sa isip ang mga salitang binitiwan ni Attorney Romer sa telepono. "Leandro, nasa IR ang nanay mo. Malubha ang lagay niya at pakinggan mong mabuti. Kanina pa siya narito. Hindi siya naasikaso agad." Noong una, hindi agad pumasok sa isip ni Leandro ang ibig sabihin noon. Paano nangyari? Bakit naroon ang kanyang ina? Bakit hindi siya tinawagan ng mas maaga? At nang sinabi ni Attorney Romer ang mas masakit na bahagi na pinaghintay si Salome, tinanong muna tungkol sa deposito at halos ilipat pa sa pampublikong ospital. Parang may dumagan sa dibdib niya na hindi niya maitulak. Katabi niya si Clarice sa sasakyan. Tahimik, mulit tensyonado rin. Baka naman pinalalaki lang ni Romer ang sitwasyon. Sabi nito, pilit pinapakalma ang asawa. "You know how emotional old people's companions can get." Nilingon siya ni Leandro. Sa kauna-unahang pagkaataon sa maraming taon, may malamig na tigas sa tingin niya na hindi maipaliwanag ni Clarice. Kung tama ang sinabi ni Romer, mariing niyang sabi, walang karapatang maliitin ang nangyari. Lalo na kung sa ospital ko pa. Hindi na sumalita si Clarice. Pagdating ng sasakyan sa harap ng Vergara Medical Center, agad na bumukas ang pinto. Dumiretso si Leandro sa loob, kasunod sina Clarice at dalawang security detail ng conference. Pagpasok pa lamang niya sa emergency area, ramdam na agad ang tensyon. Ang ilang staff ay biglang tumuwid, ang iba naman ay umiwas ng tingin. Nasaan siya? Diretso niyang tanong.
Mabilis na lumapit si Attorney Romer. Nasa critical bay, naisugod na sa procedure room for stabilization. Anong nangyari? Mariing na tanong ni Leandro. Nagkatinginan sina Nurse Cielo at Dr. Ivan. Walang gustong maunang magsalita. Sa huli, si Attorney Romer din ang sumagot. Dumating ang nanay mo rito na hirap huminga, mahina ang pulso at may possible cardiac distress. Pero bago siya lubusang inasikaso, hiningan muna ng ID, deposit, guarantor. Pinaghintay siya. Parang may sumabog sa tenga ni Leandro. Dahan-dahan siyang napalingon kina Nurse Cielo, Dr. Ivan at Maureen na nooy nakatayo pa rin parang mga estudyanteng nahuling nagkasala. Hindi totoo yan, sir. Agad masabat ni Dr. Ivan. We followed protocol. We were about to proceed. About to? Ulit ni Leandro, mabigat ang boses. About to? Nang dumating ba siya, alam ninyong critical siya. Tahimik. Sumagot ka, Doktor. Yes, sir. Mahinang sagot ni Dr. Ivan. Possible cardiac event, sir. At pinaghintay niyo pa rin? Sir, walang kamag-anak, walang papers at buhay ng tao ang pinag-uusapan, sigaw ni Leandro, bagay na ikinagulat ng lahat sa paligid. Hindi pwedeng mas mabigat ang form kaysa pulso ng pasyente. Napaatras si Nurse Cielo. Si Maureen naman ay biglang napayuko. Ngunit hindi doon natapos ang dagok. Lumapit si Mila, hawak ang lumang bag ni Salome, at kahit nanginginig ay nagsalita siya. Sir, pasensya na po kung magsasalita ako, pero kung hindi pa dumating si Attorney Romer, baka hindi pa rin nila aasikasuhin ng maayos si Aling Salome. Nakikiusap po kami kanina, halos lumuhod na po si Joel. Napalingon si Leandro sa grupo nila. Noon niya lamang lubusang nakita ang anyo ng mga taong nagdala sa kanyang ina. Basang-basa, puyat, halatang hirap sa buhay, pero naroon at hindi iniwan si Salome. Sir, dagdag ni Joel na kahit bata ay buo ang loob. Kanina pa po siya naghihingalo. Hiningan muna kami ng deposito. Sinabihan pa kaming ilipat na lang siya sa City Hospital kung wala kaming pambayad. Parang sinaksak si Leandro sa bawat salitang naririnig. Biglang nag-flash sa isip niya ang isang alaala mula sa kabataan. Gabi noon, may mataas siyang lagnat at si Salome ay nagmakaawa sa isang maliit na klinik para matingnan siya kahit kinabukasan na magbayad. Naaalala niyang narinig niya ang pakiusap ng ina habang kandong siya nito. Maawa po kayo sa anak ko. Babayaran ko po, huwag lang niyo siyang pabayaan. Noon, nangako siya sa sarili na kapag naging doktor siya, hinding-hindi niya hahayaang maranasan ng ibang tao ang ganoong klase ng pagmamakaawa. At ngayon, sa sarili niyang ospital, mismo ang kanyang ina ang dumaan sa ganoong kahihiyan. Maya-maya pa'y lumabas ang isa pang doktor mula sa loob, si Dr. Felisa Natividad, ang senior cardiologist na tinawag matapos ang pagkakabunyag ng pagkatao ni Salome. Mahigpit ang mukha nito, ngunit profesional ang kilos. Stable for now, sabi niya kay Leandro. Pero muntik na. Delayed intervention made everything harder. Kung mas nauna lang sana ang aggressive management, mas mababa ang risk. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ni Dr. Felisa ang ibig sabihin noon. Alam na alam iyon ni Leandro bilang doktor. Ang delayed intervention ay mahinahong paraan lamang ng pagsasabing may mga taong nagpabaya. Pwede ko ba siyang makita? Tanong niya, basag ang tinig. Tumanggo si Dr. Felisa. Saglit lang. Pumasok si Leandro sa loob ng critical bay. Sa unang tingin pa lamang gusto na niyang bumagsak sa sarili niyang mga tuhod. Naroon si Salome. Payat, maputla, may oxygen support, may linya ng swero sa kamay at tila pagod na pagod sa pakikipaglaban. Wala na ang dating matatag na anyo ng inang buong kabataan niyang nakasandigan. Ang nakahiga ngayon sa harap niya ay isang matandang babaeng halos mapatay na lang hindi lang ng sakit, kundi ng sistemang siya mismo ang may pananagutan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Naninginig ang kamay niyang hinawakan ng malamig na mga daliri ng ina. Ma, bulong niya.
Bahagyang dumilat si Salome. Sa unay, tila malabo pa ang paningin, ngulit nang luminaw iyon, nakita niya ang anak. Hindi agad siya nagsalita. Tumingin lamang siya kay Leandro at sa titig na iyon ay may pagod, may sakit, may mamamahal pa rin. Pero mayroon ding napakalalim na lumbay. Napaluha si Leandro. "Ma, patawarin mo ko. Patawarin mo ko." Walang lumabas na salita kay Salome sa una. Huminga muna siya ng mabigat, pagkatapos ay marahang bulong, "Nandito ka na pala." Parang lalong dumurudog si Leandro sa simpleng 4 na salitang iyon. Hindi iyon galit, hindi iyon panunumbat. Iyon ang mas masakit. Ang boses ng isang inang kahit pinabayaan, tuwang-tuwa pa ring dumating ang anak. "Hindi ko alam," umiyak siyang sabi. "Hindi ko alam na ikaw. Hindi ko alam na ganito ang nangyari." Mahinang pumikit si Salome. "Maraming bagay ang hindi mo na alam, anak." Parang tinamaan siya sa gitna ng dibdib. Gusto niyang magsalita pa, magpaliwanag, magsisi, mangako agad ng kung ano-ano. Pero alam niyang sa sandaling iyon, wala ni isang salita ang makakapagbalik ng mga taong nawala sa kanyang ina, ng mga gabing nag-iisa ito, o ng mga minutong halos bawiin dito ang buhay sa sarili niyang ospital. Sa labas ng kwarto, lumalala na rin ang gulo. Dahil sa nangyaring komosyon, lumabas na ang ilang senior staff. Nakarating na rin ang balita sa administrative wing. Isa sa mga unang dumating ay si Arman Vito, ang hospital administrator, isang taong sanay maglakad ng may yabang, maayos ang barong at palaging mukhang may kontrol sa lahat. "Sir Leandro," Sabi nito sa maingat na tono, "Nakakalungkot po ang nangyari, pero baka pwede nating ayusin ito internally. No need to escalate." Nilingon siya ni Attorney Romer, halatang nainis. "Internally? A woman almost died in your ER because your people prioritized money and status." Romer, kalma lang, sagot ni Arman. "We need facts." Mula sa gilid, sumabat si Nurse Liza Montefalco, isang senior nurse na matagal ng tahimik ngulit matalas ang mata. Matagal na niyang nakikita ang di makatarungang patakaran sa ospital, ngulit noon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. "Sir," maingat niyang sabi kay Leandro, "may facts po. Nasa logs ang oras ng pagdating ng pasyente, nasa triage record din kung anong findings, at nasa CCTV po kung gaano katagal siyang hindi naasikaso ng maayos." Napatingin siya sa kanya si Arman. "Nurse Liza, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo." "Hindi na po ako pwedeng manahimik." Diretso nitong sagot. "Hindi ito unang beses na nangyari sa mahihirap na pasyente. Ngayon lang naging malaki dahil ina ninyo ang biktima." Parang naging mas malamig ang hangin sa ER. "Anong ibig mong sabihin?" Talong ni Leandro. Huminga ng malalim si Nurse Liza. "Sir, matagal nang may kultura rito na inuunang i-prioritize ang may pambayad, may referral mula sa bigating doktor o may kilalang pangalan. Yung mga charity o mukhang walang kapasidad, pinapaupo muna, pinaghihintay, pinapaikot sa billing. Hindi man po ito laging lantaran pero totoo." Napatitig si Leandro sa kanya. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa bawat segundo, parang unti-unting gumuho ang magandang imaheng matagal niyang pinaniniwalaan tungkol sa ospital na itinayo niya. At sa likod ng pagguho ng imaheng iyon, may isa pang tinig na paulit-ulit sa isip niya. Ang boses ni Salome noong bata pa siya. "Anak, hindi mo kailangang maging pinakamayamang doktor. Ang mahalaga, wala kang taong pauuwiin na mas masakit ang damdamin kaysa katawan." Sa mga sandaling iyon, hindi lamang anak si Leandro ang nasaktan. Isa rin siyang doktor na nahubaran ng ilusyon, may-ari ng ospital na naharap sa kabulukang na tumubo sa sarili niyang bakuran, at lalaking biglang nakita kung gaano kalayo ang nilakad niya palayo sa mga pangakong minsan niyang ginawa sa isang inang, ngayon ay nakaratay dahil sa sistemang pinabayaan niyang lumala. At doon, sa gitna ng maliwanag ngunit malamig na emergency room ng Vergara Medical Center,
habang nanginginig sa takot ang mga responsabe, habang unti-unting lumilitaw ang mas malalim na baho ng sistema, nagsimula ang gabing hindi lang maglalantad sa kapabayaan ng mga tauhan, kundi sa mas mabigat na katotohanan na may mga sugat na hindi kayang tahiin ng pinakamagaling na doktor kung ang mismong puso ng institusyon ay matagal nang may sakit. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, gusto muna kitang anyayahang samahan akong damhin ang mas mabigat pang katotohanan na unti-unti nang lumalantad. Habang pinakikinggan o binabasa mo ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, sa katahimikan ng gabi, doon mas malinaw naririnig ang mga sigaw ng konsyensya at ang mga katotohanang matagal nang itinatago. Kaya halika, ituloy natin ang yugto kung saan hindi na sapat ang luha, paliwanag at ranggo para pagtakpan ng kasalanan. Pagkalabas ni Leandro mula sa Critical Bay kung saan naroon ang kanyang ina, iba na ang anyo ng kanyang mukha. Hindi na iyon ang pamilyar na mukha ng respetadong doktor at negosyante na sanay kontrolin ng sitwasyon. Ang nasa anyo niya na yon ay isang anak na halos hindi makatingin ng diretsyo sa sarili dahil sa bigat ng katotohanang tumama sa kanya. Sa labas, naroon pa rin sina Mila, Joel, Nena at Mang Isko. Hindi sila umalis. Sa kabila ng pagod, basa pang mga damit at pagkailang sa mamahaling ospital, nanatili sila dahil si Salome, na hindi nila kadugo, ay tinuring nilang pamilya. Nang mapatingin si Leandro sa kanila, tila may isa na namang kutsilyong pumulupot sa dibdib niya. "Kayong lahat ang nagdala si nanay ko rito?" Mahinang tanong niya. "Opo, hindi po namin kayang pabayaan." Napayuko si Leandro. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay marahang sinabing, "Salamat." Hindi iyon sapat. Alam niyang hindi talaga sapat, ngunit iyon lang ang kaya niyang ilabas sa sandaling iyon nang hindi tuluyang mabasag ang kanyang boses. Lumapit si Ate Romer sa kanya. "Hindi ito pwedeng matapos sa simpleng thank you lang, Leandro. Kailangan mong malaman ang buong nangyari." Tumango si Leandro. "Lahat. Gusto kong makita ang lahat." Doon nagsimula ang mas mabigat na bahagi ng gabing iyon. Sa conference room ng Administrative Wing, ipinatawag agad ni Leandro ang mga pangunahing tao, si Arman Vito, si Dr. Ivan Di Malanta, si Nurse Cielo, si Maureen C., si Nurse Liza Montefalco, si Dr. Felisa, pati na rin ang head ng records at security supervisor na si Edgar Villon na may access sa CCTV archives. Kahit hating gabi na, walang nakaangal. Halos lahat ay alam na may bumigay ng mahalagang pader sa ospital na iyon. Nasa dulo ng mesa si Leandro, tahimik, ngulit matigas ang anyo. Sa kanan niya si Ate Romer. Sa kaliwa naman ay si Clarice, na tahimik pa rin ngunit kita sa mga mata ang pagkainis at pagkabalisa. "Simulan natin," sabi ni Leandro. Binuksan ni Edgar ang screen at inilabas ang CCTV footage mula sa emergency room. At doon, isa-isang tumambad ang lahat. Nakitang dumating si Salome na halos hindi makahinga. Nakitang nakiusap si Joel. Nakitang umiiyak si Mila. Nakitang inabot muna ang mga form. Nakitang tumagal ang paghihintay bago ang mas seryosong pag-asikaso. Nakitang samantalang si Salome ay nasa gilid, may ibang pasyenteng mas maayos manamit at mas halatang may kaya na agad na pagtuunan ng pansin. Walang makapagsalita habang tumatakbo ang video. Maging si Clarice, na kanina ay waring naghahanap pa ng paraan para paliitin ang pangyayari, ay napatahimik na rin. Pagkatapos ng CCTV, inilatag naman ang triage logs at timestamps. Dumating si Salome ng ganitong oras, na-assess sa ganitong oras, dapat ay ganitong minuto pa lang ay inumpisahan na ang mas agresibong management base sa kanyang kondisyon. Ngunit naantala. Hindi na iyon usapin ng persepsyon o damdamin lamang, nasa dokumento ang katotohanan. "May masasabi pa ba kayo?" tanong ni Leandro ng malamig. Unang nagsalita si Dr. Ivan. "Sir, hindi ko po itinatanggi na may delay, pero hindi po namin inaakala na..." "Na ano?" putol ni Leandro. "Nananay ko siya." Napatahimik si Dr. Ivan.
Kung hindi siya nanay ko, magiging tama ba ang ginawa niyo? Walang sumagot. Si Maureen ang sumunod na bumulong. Sir, billing procedure lang po ang sinunod ko. Procedure? Ulit ni Ate Romer. Procedure ba ang unahin ng pera habang nanghihina ang pasyente? Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Pero ganun ang nangyari, singit ni Nurse Liza, na noon ay hindi na natitinag. At hindi po ito unang beses. Nag-angat ng tingin si Arman Vito. Enough, Nurse Liza. Hindi ito ang panahon para sa grandstanding. Hindi po ako nag-grandstand, matapang niyang sagot. Matagal na tayong may problema rito. Ilang beses nang may reklamo mula sa charity desk. Ilang beses nang may nadidelay na diagnostics dahil inuuna ang clearance. Alam niyo po yan. Napapigit si Arman sa inis. You are overstepping. No, mariing sabi ni Leandro. She's finally speaking. Tahimik na napatingin ang lahat kay Leandro. Gusto kong marinig ang lahat, Liza, sabi niya. Huminga ng malalim si Nurse Liza. Sir, ilang buwan na pong may pressure sa ER at admissions na i-prioritize ang high-value patients. Hindi man ito nakasulat ng lantaran pero naiintindihan ng karamihan. Kapag mukhang walang pambabayad, pinapadaan muna sa mas mahabang proseso. May ilang residente at staff na sumusunod na lang dahil takot mawala ng pwesto o ma-bad record sa administration. Napatingin si Arman kay Leandro. Hindi ko inuutos ang mga tao na pabayaan ang mga hirap. Operational efficiency ang gusto ko. We need to protect the hospital. Protect the hospital? Bulalas ni Ate Romer. At the cost of human life? Sumabad si Dr. Felisa na matagal ng tahimik. Bilang senior consultant, matagal ko nang hindi gusto ang takbo ng triage prioritization dito. Hindi ko lang hawak ang administrasyon, pero ngayong lumabas na ang lahat, sasabihin ko na, this system has been morally sick for a long time. Parang lalong bumigat ang hangin sa silid. Doon nagsalita si Clarice. Leandro, Sabi niya, pilit mahinahon ng boses. Kahit may pagkukulang ang staff, hindi ito dapat magmukhang personal vendetta. Kailangang pag-isipan mong mabuti ang magiging galaw mo. Isang skandalo lang ito na pwedeng sumira sa pinaghihirapan mong pangalan. Dahan-dahang napalingon si Leandro sa asawa. Iskandalo? Ulit niya. Yes, I'm not saying it's small. Pero kung palalakihin natin ito, mawawala ang tiwala ng investors, ng board, ng public. At anong gusto mo? Tanong niya, malamig. Takpan ko? Huwag mong baliktarin ang sinasabi ko. Ang punto ko, pwedeng ayusin ito nang hindi winawasak ang lahat. Napatawa si Leandro, ngulit iyon ay tawang walang saya. Clarice, mahinahon ngulit mabigat niyang sabi, ang muntik mamatay ngayong gabi ay ang nanay ko, sa ospital ko, dahil sa sistemang hinayaan kong lumala. At ang una mong iniisip ay investors? Hindi ka agad nakasagot si Clarice. Hindi ba't noon mo pa sinasabi sa akin na image muna, control muna, distance muna? Dagdag ni Leandro. Hindi ba't lagi mong ipinaparamdam na ang nanay ko ay sagabal sa mundong gusto mong ipakita? Hindi totoo yan, sagot ni Clarice, halatang nayanig. I only wanted what was best for you. Best for me? Halos pabulong na lang si Leandro pero mas matalim yun kaysa sigaw. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ang unti-unti kong nawala dahil pinapayagan kong maniwala sa mga best mo. Tahimik ang buong silid. Hindi na nakisabat si Clarice. Makalipas sa milang minuto, agad na naglabas si Leandro ng unang serye ng utos. Sinuspinde si Dr. Ivan, Nurse Cielo at Maureen habang iniimbestigahan. Pinatigil muna sa tungkulin si Arman Vito habang nire-review ang lahat ng internal directives at communications sa ER at admissions. Inutusan niyang isecure ang lahat ng logs, CCTV files at complaint records mula sa nakaraang mga buwan. Ngunit kahit nagsimula na ang pag-aksyon, alam ni Leandro mahindi iyon ang pinakamahirap na bahagi. Ang pinakamahirap ay ang muling pagharap sa kanyang ina.
Makalipas ang ilang oras, nang medyo mas naging maayos ang lagay ni Salome at nalipat na siya sa isang pribadong ICU room, pumasok muli si Leandro. Wala na roon ang mga doktor. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng monitor at ang marahang paghinga ng matanda. Gising si Salome. Nakatingin siya sa kisame, waring malayo ang iniisip. Lumapit si Leandro at naupo sa tabi niya. "Ma!" Hindi siya agad nilingon ni Salome. Ilang sandali pa, saka siya bahagyang humarap sa anak. "Naayos mo na ba?" Mahinang tanong niya. "Inaayos pa lang, pero hindi ko hahayaang matabunan ito." Tumanggo si Salome ng bahagya. Wala roong yabang, wala ring paghihiganti. Pagod lamang. "Alam mo," marahang niyang sabi, "hindi sakit ang pinakamasakit ngayong gabi." Parang tumigil ang tibok ng puso ni Leandro. "Ma, ang pinakamasakit," patuloy niya, "ay yung pakiramdam na para kang walang halaga, na parang abala ka, na kahit nagsasabi na ang katawan mong hindi mo na kaya, may mga mata pa ring tumitingin sa'yo na para bang tanong kung karapat-dapat ka bang mabuhay." Nangilid ang luha ni Leandro. "Ma, naranasan ko na ang gutom, naranasan ko na ang mapuyat, mangalay, maglako, mapahiya. Pero ang maramdaman mong wala kang mukha, iba yun, anak." Humagulgol si Leandro at napayuko sa gilid ng kama. Hindi na niya mapigilan. Parang bumabalik lahat. Ang batang siya, ang inang nagtitinda sa palengke, ang mga pangakong binitiwan at ang napakahabang panahong pinayagan niyang lumamig ang pagitan nila. "Patawarin mo ko, Ma." Paulit-ulit niyang sabi, "Patawarin mo ko. Hindi ko naingatan ang pangarap natin. Hindi ko naingatan ikaw." Marahang ipinatong ni Salome ang kanyang mahinang kamay sa ulo ng anak, gaya ng ginagawa niya noon maliit pa siya. "Anak," malumnam niyang sabi, "hindi mo ako nawala ngayong gabi lang. Matagal mo na akong unti-unting binibitawan." Mas lalo siyang napaiyak sa narinig. "Pero," dugtong ni Salome matapos ang ilang segundo, "nandito ka ngayon, at kung may natitira pang tapang, huwag mo na akong ipaglaban dahil nanay mo ako. Ipaglaban mo ang tama dahil may mga taong walang Romer, walang Joel, walang Mang Isko at walang anak na may-ari ng ospital." Napatingin si Leandro sa kanya, umiiyak pa rin. "Ma, kung talagang gusto mong bumawi," bulong ni Salome, "ayusin mo ang lugar na yan, hindi para sa akin, para sa mga susunod na aasa sa awa ng mga doktor." Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa ospital, nakaramdam si Leandro ng isang bagay na hindi lamang guilt, kundi malinaw na direksyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng ina at tumanggo. "Pangako, Ma, hindi na ito babalik sa dati." Sa labas ng silid, naghihintay sina Mila, Joel, Nena at Mang Isko. Nang lumabas si Leandro, lumapit agad si Joel, marahil handang magtanong sa lagay ni Salome. Ngulit bago pa ito makapagsalita, si Leandro mismo ang unang nagsabi, "Hindi ko na mababawi ang nangyari ngayong gabi. Pero ipinapangako ko sa inyo, hindi ito matatapos sa takot ng mga staff o sa simpleng sorry. May malalim na pagkabulok dito at sisimulan kong linisin." Nagkatinginan ng apat, wala silang sinabi agad. Gulit sa mga mukha nila ay may pag-aalinlangan at pagod. At may dahilan naman sila. Sanay ang mga kagaya nilang mahihirap sa pangakong binibitiwan ng mga may kapangyarihan. Parang nabasa iyon ni Leandro. Kaya hindi salita ang una kong ibibigay. Sabi niya, kundi aksyon. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa naayos ang sugat sa pagitan ng mag-ina. Hindi pa nalilinis ang buong sistema. Hindi pa rin nawawala ang kahihiyan ng gabing muntik mamatay si Salome nang hindi kinikilala. Gulit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, pagtitimpi at pagkukubli sa katotohanan, nagsimula nang gumalaw ang mga bagay sa tamang direksyon. At sa gitna ng mahinang ilaw ng ICU corridor, habang ang isang ina ay nagpapahinga mula sa pakikipaglaban sa kamatayan at ang isang anak ay unang beses muling yumuyuko hindi sa titulo kundi sa konsensya, nagsimula ang mas mahirap
Ngunit mas mahalagang laban, ang pagbangon ng katotohanan mula sa ilalim ng yabang, kayamanan at sistemang matagal nang naligaw ng landas.